MQS. Monster Quester subs. Ginantihan niya ng liver blow! Ang champion at si challenger, Ito Makunochi, walang matla sa kanila! Nayayanig ang hall mula sa matinding bakbakan nila! Ito nga talaga ang Lollapalooza! Ipo! Sige! Kaya mo yan, Ipo! Kayanin mo! Makunochi. Bata! Nalalapit na ang pagtatapos ng Japan Featherweight title match. Sino kaya sa dalawang boksingerong yan ang ngingitian ng bathala ng tagumpay? Ginigipit siya ng champion. Wala nang aatrasan si Makunochi. Pinaandar na ni Makunochi ang Dempsey Roll. Napigilan niya. Sabay na balitan! Kumonekta yung kanan! Pagkakataon na ni Makunochi! Bumagsak siya! Bumalik ka sa neutral corner! 1, 2, 3! Ano bang ibig sabihin ng maging malakas? Malakas. Mananalo ako para malaman ko. Kapag nanalo ako... Nakatayo siya! Nakatayo ang champion kahit nakasandal sa lubid! Kaya pa ba niya o ihinto na? Champion na tayo! Siya ang 19 anyos na si Ivo Makunochi! Ayos! Ay, Nay. Ako na pong bahalang maglabas sa mga yan. Talaga? Sige, ikakandado ko ng bahay. Okay, tayo na, Juan po.
Good morning, Umaysawa. Ha? Ano ka ba? Hipo ako na dyan. Dapat nagpapahinga ka eh. Okay lang naman ako. Magaling na yung injuries ko sa laban. Pero kahit na. Hoy, MQS. champion! Monster Quester Subs. Tumutulong ka na agad sa pagtatrabaho. Opo, salamat po sa inyo. Pero sana wag niyo na po akong tawaging champion. Ituring niyo pa rin po ako gaya ng dati. Kaya lang, ikaw pa rin kasi ang boxing champion ng Japan. Tama kayo dyan. Proud na proud din ako magkaroon ng kaibigan na champion sa buong Japan. Huwag ka na mahiya. Pero habang kasama niyo po ako nagtatrabaho dito sa bangka, ituring niyo ako gaya ng dati. Itigil mo nga yung champion. Tatawagin kita sa parang gusto ko. Sa pangalan ko na lang. Champion? Masayang tawagin ng ganyan pero medyo nakakaya eh. Isa pa, wala akong malay sa mga ganyang bagay. Huh? Okay! Aba, bagong jacket ba yan? Opo, regalo po sa akin to. Maganda tong bagong training wear ko ah. Ang gaan sa pakiramdam. Mas magaan ang tapak ko. Kaya ko tumakbo habang buhay. Bata, Bakit po, Coach? sa ngayon, hayaan mo batiin kita sa magandang laban mo. Kaya lang, hindi sa pagiging champion nagtatapos ang pakikibaka mo. Ikaw na ngayon ang pupunteryahin ng mga naghahangad makuha ang belt. Tatandaan mo yan. Magsisimula na ang tunay na laban. Mas magsikap ka pa kaysa dati. Opo. Ano pang ginagawa mo dito, Ipo? Uy, champion! Kumanta ka naman dyan, oh! Ano? Ayokong kumanta. Pas ako. Ano yan, ha? Tinatanggihan mo ba ako sa imbitasyon ko sa'yo? Nagmamalaki ka na ngayon porkit ikaw ang champion? Ganun ba yun? Wala naman akong sinabing ganun eh. Sir Nakamura. Kimura at Naoki. Anong feeling na maungusan ni Junior nyo, ha? Malapit na kasi ako maging world champion kaya hindi ako makarelate sa inyo eh. Sabihin nyo naman sa akin kung anong pakiramdam na maungusan ikaw pala, mas bata. Kumi. Mukhang nag-enjoy talaga ang lahat. Ganun ba ang tingin mo? Ha? Ano? Hindi ko kayo marinig. Wala sa amin yun. Pero makikita mo rin. Magkakapangalan din ako pag nagsikap ako. Oo, tama yun. Para kay Tommy ko, my loves, makakakuha din ako ng belt. Para kay Tommy ko? May angal ka ba? Ano naman ang masama kung kunin ko yung belt para sa babaeng mahal ko? Magpapa-impress ka sa kanya? Huwag ka lang magpatawan dyan. Suko ka na ba? Ipo, congrats ha! Wow! Masaro! Inapakan ni Kimura kaya sa ganyan. Anong ginagawa mo? Masaro ko! Sino to yun? Sinwali ka sa kumura! Tumigil ka na. Nagkakatuwaan lang eh. Miss Tommy ko, hindi ka dapat malakit ng kapwa. Nurse ka, di ba? Okay lang naman siya. Sanay sa sakit ng katawan ng boksingero kaya okay lang. Ganun talaga ba? Okay ka lang? Pero titignan ko pa rin si Mr. Kimura. Bilang nurse, hindi ko siya pwede pabayaan. Salamat kung ganun. Bakit ako walang jowa? Ano? Siya nga pala. Bakit? Congrats sa pagiging champion. Saka narinig ko na birthday mo rin pala ngayon. Para sa akin yan? Sana magustuhan mo itong regalo ko. Para sa akin nga yan? Oo. Kailangan ko din bang isoli sa iyan? Siyempre hindi, no? Oo nga pala. Pasensya na. Kung ganun, maraming salamat. Buksan mo na agad. Wow! Training wear! Sobrang saya ko. Isusuot ko to lagi. Susuot ko kahit na maluma. Buti naman. Hindi ako sigurado kung anong taste mo, kaya buti natuwa ka. Bagay ba sa akin? Oo. Ang saya ko. Mukhang masaya ka. Kaso nga lang mabait at mahinahong kuya ni Kumi. Ano naman kayang iniisip ngayong naging champion ka na? Si Mr. Mashiba. Si Kumi na lang ang natitirang kamag-anak ni Mr. Mashiba. Hindi siya papayag na may manligaw sa kanya. Tatlong taon na rin pala. Nung binubuli ako dito, iniligtas ako ni Sir Takamura. Tapos isinama niya ako sa gym. At nadiskubre ko ang boxing. Tapos, ginusto kong malaman ng kahulugan ng malakas. Ang akala ko noon, malalaman ko kapag naging boksingero ako. Gawin mo ito.
Pag nakahuli ka ng 10, tuturuan kita ng boxing. Saan? Yung unang dahon madali lang. Pero yung pangalawa at yung pangatlo, napakahirap ng gawin. Isa pa! Ilang beses kong sinubukan. Dumating na sa puntong muntik na akong sumuko. Pero... MQS. Monster Quester Subs. Nagawa ko! Nagawa ko! Yes, nagawa ko rin! Nakapasa na ako, di ba, Manong? Pwede na ako maging boksingero, di ba? Oo. Sige na nga. Magagandang job yun, bata. Ang gusto ko lang naman maging boksingero. Gusto ko lang mawala yung pagiging mahina ako. Yun ang unang beses na may pumuri sa pagsisikap ko. Nung unang araw ko sa gym, nakasparing ko agad si Miyata. Pareho kaming wala pang pro license noon pero malakas na talaga si Miyata. At sa sobrang lakas niya, wala akong laban sa kanya. Miyata! Long time no see. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Iniisip kasi kita pagkatapos tiyempong dumaan ka naman. Para bang gusto talaga ng langit na magkasalubong tayo ditong dalawa. Lumayo ka, stalker ka. Huh? May gusto kong sabihin sa'yo kaya nag-iba ako ng running course ngayon. Sa akin? Champion. Para sa boksingerong di dumaan sa rookie championship, mas nakakaingit yun. Uy, ano ka ba? Miyata, ikaw kaya ang pangatlo sa OPBF ngayon. Mas mababa ang ranking ko kaysa sa'yo. Isa pa, palagi kaya ako nagsisikap ng mabuti para lang maabot kita. Mula nung araw na yun. Champion Carnival na pagkatapos magpalit ng taon. Unang title defense mo yan. Huwag kang magpapatanggal sa trono mo. Dahil tandaan mo, hindi pa rin tapos ang laban nating dalawa. Ganito kalayo ng narating ko. Para matapos ko na ang laban namin ni Miyata, hindi ako pwedeng matalo. Hindi ko ibibigay ang belt kahit na kanino. Coach! O bakit? May tawag kayo! Si Kamugawa to. Hoy, ako to! Yung best friend mo, si Nekota! Anong best friend kita? Ang sungit mo naman! Bakit? Ano ba yun? Alam mo kasi, nandito na, bumalik na sa Japan yung lalaking yun. Lalaki? Tingnan mo yung page 94 ng Boxing Fan na issue nung nakaraang 2 buwan. Tingnan mo mabuti yung corner sa bandang kaliwa. Kaliwa? Oh? Ngayong bumalik na siya sa bansa, sigurado kung pasasakitin ng lalaking yan ang ulo mo. Salamat sa pagtawag. Ano pong problema? Si Don Kichihama, sikat na boxing trainer siya sa Mexico. Sa Mexico? Kilala niyo po siya? Nilabanan ko ang taong yan nung araw bago ako nagretiro. Anong resulta? 2 beses ko sa nakeo. Si Nekota naman nakatatlo. Na-knockout niyo? Malakas pala talaga kayo ni Mr. Nekota. Malakas nga ba? Huh? Ang pakiramdam ko, sinuwerte lang ako dun sa laban. Yan yung boksingero ang taong yan. Swallow ang boxing style niya. Sa loob ng ring, kasing bilis ng lipad ng swallow sa ganaw. Swallow? Ang Sunday Pan si Dankichi kilala sa bansag na hiyan. Ang mga in-fighter at out-boxer parehong walang magawa laban sa teknik niya.
Iyan? Anong klaseng suntok yun? Kaya lang, may kahinaan din naman ang henyong yan. Meron siyang mahinang panga. Malaglas, Joe. Sa isa sa mga laban, maswerteng tumama ang suntok sa panga niya bilang pag-counter. Tapos ang swallow, hindi na nakalipat. Lumang kwento na lang yun. Napakasakit ng suntok na yun. Huh? Kahit lumipas ng panahon, malinaw pang naaalala ng pangako yun. Ang bagsik na lakas ng kamao mo. Dankichi. Yung nasa picture. Kung ganun, si Coach ang bumasag sa panga niya. Heto po. Sumisip-sip ka ba? Di uubra sa kanya? Ha? Hindi po. At huwag mo rin akong tratuhin, Lolo. Opo. Ang tagal nating hindi nagkita. Gusto ko lang naman dumaan para bumati. Salamat sa pagpunta. Na maisip ko kasi makakalaban ulit kita, hindi ko napigilan ang pagkasabi. Makakalaban? MQS. Ngayong buwan lang, Monster naging una Quester sa ranking ng featherweight division ang alaga kong boksingero. Ang boksingero mo? Ang dating junior featherweight champion, si Kasuke Sanada. Ang Japan Junior Featherweight Champion na nakadepensa ng 5 beses. Kumampi ka kay Sanada? Isinuko ni Sanada ang belt at sumali sa featherweight division. At sa darating na champion carnival, obligado ang champion na labanan ng una sa ranking. Kaya ang alaga mo si Ippo Makunochi at ang first ranker ng JDF na si Kasuke Sanada maglalaban. Gumaganti ka ba sa akin, ha? Huwag ka naman mag-isip ng kanyan. Bago ako nagretiro, naging pinakamasayang sandali ng buhay ko makalaban kita noon. Matapos ang maraming taon, mga alaga na natin na magpapalitan ng suntok. Sila na ngayon ang magpapatuloy sa laban natin na malapit na mabaon sa limot. Ako at ang alaga ko magkaiba ng estilo ng boxing. Malinaw naman na sumusunod yung bata sa yapak mo, kaya sapat na yun sa akin. Hindi pa nagtatagal mula nung bumalik ka dito. Maiksi pa lang ang pinagsamahan niyo ni Sanada. Siguro nga maiksi pa lang ang pinagsamahan namin bilang coach at apprentice. Pero mabilis naman matuto ang batang yun. Nagawa na rin niya mastery ng hiyen. Hiyen? Siya, sige. Magkita na lang tayo ulit. Nga pala, meron pa pala akong sasabihin. Hindi lang naman hiyen ang itinuro ko sa kanya. Meron pang isa. Ano nga ba? Tatawagin ko yung bilang Subame Kaishi. Subame Kaishi ka mo? 2 swallows ang dadapo sa ring sa araw na yun. Mag-ingat na lang kayo sa pagdapo ng pangalawa. 2 swallows? Kaliwa! Umatras siya! Mapapasok ko! Huwag kang tumayo lang dyan. Ulitin pa natin. Huh? Yan pala. Ang gulo. Dapat nagagawa ko makapasok eh. Ayan, ito na yung timing. Hindi niya inatras ng todo yung kaliwa. Nagbago siya ng kurso. Left hook na. Nagbabagong kursong suntok. Yan ang hiyan. Ganun pala. Naku! Ginawa ko lang yung sinabi sa akin ni Coach. Pero malamang mas mabagsik pa yung original. Isang jab na pa-hook. Uppercut na nagkukunwaring isang jab. Maraming variation yung suntok. Mahihirapan ng outboxer na counterin ang suntok na yan. Ang infighter naman. Na hindi ako makalapit. Tama. Ibig sabihin, mapapatigil ng kaliwa niya ang Dempsey roll mo. Paano naman yung right punches niya? Tungkol sa Subame Kaishi nila, malamang nag-develop sila ng right-handed blow laban sa'yo. Ibig sabihin, anti-infighter right. Suntok na. Parang hook. Mala uppercut. O baka naman. Walang saysayang pag-isipan ng husto ang suntok na hindi mo alam. Sa ngayon, paghandaan nating talunin si Sanada. Opo! Sir Fuji, tumanggi ba ang Kinoshita Gym na magpa-interview? Busy daw sila sa pag-develop ng bagong suntok laban kay Makunochi. Kakaiba pa naman ang profile niya kaya gusto ko sana ma-interview siya. Eh si Makunochi. Nakakabilib, katulad pa rin siya ng dati. Nararamdaman ko na rin po yung pressure. At saka 5 beses na depensa ni Mr. Sanada ang title niya. Nagkataon lang po talaga na ako nakakuha ng belt ngayon kaya hindi pa rin nagbabago ang pakikitungo ko sa mga laban. Gaya pa rin po ng dati. Tatapak ako sa ring bilang challenger. Hindi pa rin nagsisinkin sa kanya na title defender na siya ngayon. Hindi pa rin? Kasuke Sanada, 5th year student sa Taito. Ang unikong iwan ng may-ari ng Sanada General Hospital. Dito yon. Pasok. Hello, Mr. Sanada. Huh? Reporter ka mula sa Boxing Fan, hindi ba? Ako po si Imura.
Okay lang ba kung makausap ko kayo kahit mga sandaling oras lang? Kahit walang appointment? Aba, o sige, basta hindi tungkol sa bago kong suntok ang pag-uusapan. Mr. Sanada, mukhang nirerespeto ka talaga sa university na to. Sigurado nang makukuha mo yung titulo bilang ganap na medical doctor, hindi ba? Oo, tama. Siguro marami na ang nagtatanong. Ganun naman pala bakit magboboxing pa rin siya? Anong may sasagot mo doon, sir? Alam mo kasi, hinahangaan ko ang mga magulang ko. Tapos marangal at kahangahangang propesyon ng pagiging doktor. Kaya lang, may mga pagkakataon na hindi ko alam kung tama ba yung karerang pinili ng mga magulang ko para sa akin. Nagkataon lang ang lahat. Nakakita ako ng anunsyo na naghahanap ng apprentices. Ga-excel din kasi ako sa maraming sports. Para makatanggal ng stress, nagpupunta ako sa gym para sumuntok ng sandbag. Nang malakas. Pagkatapos, ang sarap sa pakiramdam. talaga? After half a year, nagkaroon din ako ng sparring match. Nabugbog ako ng sobra. Teka, ganun din ang na-experience ng dating champion, hindi ba? Nakakainis yun. Kaya nag-research ako. Anong anggulo ang dapat patamaan sa panga para mawalan ka ng malay? Ilang suntok ang pwedeng ibigay habang paralisado ang mga binti ng kalaban? 回復の遅いとされるボディーブローの効果と持続性一つ一つ試して次第に相手をコントロールできるように Monster Quester subs. Parang medical approach ang paraan mo. Pero sa professional ring, unpredictable na lahat. Nakakatayo pa rin sila kahit tinapos ko na sila. At ganun din ako. Hindi ko na kaya. Kaya ko pa. Nakikipagbuno ako sa sarili ko habang sumusuntok. Kahit kailan, hindi pa ako nakaramdam ng ganong katinding pagnanais at lakas sa buhay ko. At saka, nararamdaman ko rin ang sarap na dala ng tagumpay. Hindi ko mapigilan. Dahil ba sa sinasabi mong sarap, kaya kusang loob mong isinuko ang belt mo para lang makalaban mo si Ippo Makunochi? Magkaiba ang agwat ng lakas ng suntok nyo, hindi ka ba mahihirapan? Yun nga ang dahilan, kaya mas masaya kapag nanalo. Tama ka. Talagang napakalakas nga ng puwersa ng bawat suntok niya. Kaya lang, huwag mo sanang kalimutang medical student ako. Pamilyar ang kamay ko sa pagpapagaling ng tao. Kaya kung tutuusin, biyasa din ang kamay ko kahit sa larangan ng pagwasak ng tao. Mukha yatang hindi siya ordinaryong binata. Nag-iisang anak siya ng doktor? Yun po ang sabi ni Mr. Fuji. Bihira ka makakarinig niyan. Malaking ospital yung Sanada General Hospital. Malaki ba? Oo nga, may nabanggit nga pala si Tomiko tungkol dyan. Sabi niya, meron daw dung gwapong boksingero na nag-iisang anak din daw ng may-ari ng ospital. Huh? Lumalabas na sikat din daw maging sa mga nurse ang boxer na yun. Nag-iisang anak na may-ari ng ospital. Gwapo din daw, tapos boxer. Pinakyaw na niya. Hindi man lang nagtira. Pero sabi naman ni Tomiko, hindi siya interesado sa kanya. Ibang breed si Tomiko eh. Huwag natin isali si Tomiko. Huh? Bakit? Kung sikat siya sa mga nurse, ibig sabihin lang, syempre. Eh di malamang yan, kilala din siya ni Kumi, di ba? Yeah. Yung crush na mga nurse laban kay Ippo? Wala ka. Sino kaya ang kakampihan ni Kumi sa kanilang dalawa? Huwag ka mag-alala dyan. Sigurado mag-cheer si Kumi para sa'yo, no? Kaya lang, tagilid ka na kapag natalo ka. Ha? Kapag natalo ka ng gusto, yari ka bata. Baka parehong mawala sa'yo yung dalawang pinakamahalaga sa'yo, ang belt at si Kumi. Hindi pwede. Pero okay lang naman sa akin kahit mawala sa akin yung belt. Hindi ko naman girlfriend si Kumi. Hindi ba kami? Kaya hindi siya mawala sa akin. Tigil mo na nga yung mga walang kwenta mo sinasabi. Wala kang bukang bibig kundi, hindi pa kami. Nakakainis ka na talagang bata ka eh. Kung mahal mo siya, sabihin mo sa kanya na malinaw. Hindi sa ayaw ko sa kanya, pero... Hindi sa ayaw mo sa kanya? Eh di mo nga siya mahal. Hindi. Kung ako ang papipiliin sa dalawa. Isit ka na, pakatubig mo talaga. Matagal na nga natatami ito sa kanya. No? Pagod na kami lahat na ako. Magtapang ka magtapat, pero wala ka pa rin pala. Sige na, magtapat ka na. Sabihin mo kay Kumi na mahal mo siya. Hintayin mo ba makuha siya ni Sanada? Bakit nadamay sa usapan si Mr. Sanada? Aba, parang nagdadahilan nga lang kami pero may puntos si Takamura dito. Ano? Ikaw na kasi ang kasalukuyang Japanese champion. Kahit saan ka magpunta, dala-dala mo ang bandera ng isang tunay na lalaki. Ito na ang tamang panahon para gawin mo yun, di ba? Tamang panahon? Magtapat ka na. Pero may paparating pa akong title match eh. Gano'n naman talaga pag champion ka. Kaliwat ka na nakalinya mong laban.
Isa pa, hindi astig kapag nagtapat ka pag-aagaw sa'yo ng belt. Magtapat ka na! Magtapat ka na! Kaya lang po kasi, alam nyo kasi... Ang kulit mo eh! Ako na natawag sa kanila para sa'yo! Wow! Teka, sandali lang, sir! Pigilan nyo siya! Magtapat ka na! Magtapat ka na! Taloko na. Kinuha ko na yung telepono! Pag may ginawa sila, wala nang atrasan. Wala nang makakapigil sa tatlong to ngayon. Ngayon na! Ngayon na! Ngayon na! Gagawin ko na. Pero may isang kondisyon lang po ako. Ano nangyari? Ano ba yan, ha? Oh, para saan yan? Ano ba yun? Anong meron? May 3-on-1 arm wrestling match daw. Hindi patas kapag sumali ako sa punong brasong ito, kaya... Okay, Kimura! At saka... Ay, gato! Huh? Ayos. Tapos na kapag nanalo ako. Siguro, kumpiyansa siya sa lakas ng braso niya para piliin niya ang laban ng bunong braso. Pero hindi niya alam, malakas ang braso ni Aoki dahil sa trabaho niya. Ako muna sasabak sa laban. Maglaro tayo ng patas. Bato-bato yung braso niya. Bahala na. Papagurin ko siya para kay Aoki. Kapag nagtapat ako tapos, hindi pala ako gusto ni Kumi. Iniisip ko palang kinakabahan na ako. Okay na ako sa meron kami. Mag-relax lang kayong dalawa, ha? Okay, ganyan lang kayo. Ready? Go! Bagsak na ang isa. Aray, aray. Mas malakas pa siya sa inakala mo. Ako nang bahala. Come on! Ano ka ngayon? Malakas na kalaban yan. Hindi ako pwedeng matalo. Hindi ako magpapatalo. Segundo lang tapos ka na. Ready? Go! Nag-dislocate yung braso. Lakas sa puwersa! Napakalakas na siya, Makunochi! Dalawa na. Natalo agad si Aoki. Wala to sa plano ah. Sinusunod. Hindi pwede. Walang laban si Goto. Lumapit na yung susunod. Laban na! Teka, wala naman to sa usapan na. Dumugo yung ilo ni Goto kaya nag-back out siya. Monster Quester Hindi ako magaling dito kaya huwag mo akong pahirapan, ha? Kalokohan yan. Wow! Si Takamura! Magandang laban yan. Sino mas malakas sa kanila? Okay, 1,000 kada isang taya. Eh, sa'yo, Makunochi naman ako! O, ito ha! Yan! Sa isang iglap lang, naging pustahan na. Hindi ako makakatakas dito. Pero sa Sir Takamura ang kalaban ko. Ano problema? Hindi patas to. Ano na? Bakit ganyan siya makangiti? Nag-enjoy ba talaga siya? Mas ibang manloko ng kapwa. Ganun nga ba? Naiinis na talaga ako ngayon. Simula na! Magsimula na tayo. Ha? Bilisan mo! Hindi ako. Magpapatalo. Okay, relax nyo lang ang braso niyong dalawa. Ready? Go! Walang gumagalaw! Walang natitinag! Anong mangyayari sa laban? Talagang malakas ang batang to. Matatalo ako kapag nawala ako sa momentum. Si Sir Takamura kayang mananalo? Hindi ako nasuko. Anong? Hindi pa ako tapos. Babalik ang buto mo sa braso! Hindi ako nasuko. Grabe. Sino nanalo? Lupit nun! Ako ang Ulit naman yun! nanalo, di ba? Ayos! Natalo ang katarungan. Ang sarap. Gutom na gutom talaga ako. Nagustuhan mo nga. Mabuti naman. Nagpunta talaga siya. Pero paano ko ba sasabihin? Isa pa, kung wala naman siyang nararamdaman sa akin. Yung ngiti niya, baka hindi ko na makita kahit kailan. Oo nga pala, may sinabi si Sir Aoki nung paalis ako ng gym. Makinig ka, kay Tommy ko mismo nang galing ang impormasyon na ito. May gusto na si Kumi! Gusto na! Gusto na! Hindi ito oras para umiti ka. Ano nang gagawin ko? May snow? Si Juan po. Sumunod pala siya. Hi, Juan po.
Makunochi, dalhin natin si Wanpo dun sa may park. Dali! Tara na, Wanpo! Wanpo! Nice one! Wanpo, halika! Ang cute! Ang saya. Nagsimula lang to bilang prank ni na Sir Takamura sa akin pero baka magandang pagkakataon na nga to. Ngayon na. Kumi! Bakit? May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Ano ba yun? Kasi... Ano? Kasi... Bale... Hala, hindi ko masabi sa kanya. Sabihin mo na. Makunochi, makikinig ako sa sasabihin mo. Kaya sige na. Sabihin mo mismo sa akin. Oo. Sasabihin ko ng mahal ko siya. Masasabi ko na ngayon. Kumi, alam mo, ang totoo niyan, Match? Kasi parating na yung defense match ko, di ba? Gusto ko sana na panoorin mo ako sa laban eh. Pwede? Ano? Oo, alam ko. Pinag-uusapan din namin yun sa ospital. Yung ibang nurses manonood para mag-cheer kay Sir Sanada. Kasali ka rin ba doon, Kumi? Mabait na tao kasi si Sir Sanada. At saka in-invite din ako ng mga kasama ko. MQS, Monster Quester Subs. Kung gano'n naman pala, wala akong magagawa tungkol dyan. Walang magagawa? Okay lang yun sa'yo? Talaga bang okay lang sa'yo na pumunta ako at mag-cheer sa kanya? Alam mo kasi, hindi ka naman obligadong pumunta sa laban ko at mag-cheer para sa akin, Kumi. Obligado? At wala rin akong karapatan na hilingin mag-cheer ka sa akin. Obligasyon at karapatan? Bakit? Bakit ganyan mo sabihin ang relasyon nating dalawa? Mali. Ang sa akin lang, okay lang sa akin na suportahan mo sa laban yung lalaking gusto mo. Naiintindihan ko. Gagawin ko na kung anong sinabi mo. Paalam na. Engot ka talaga. Ano bang ginawa ko? Busted siya? Iniwan siyang luwaan? Tayo na. Uwi na tayo? Baka sipunin si Ipo. Ang ginaw. Ngayong gabi ang pinakamalamig na winter ngayong season. Oy, hapunan. Sabi ko yung hapunan ko. Oy, yung hapun... Ah! Kung gusto mong kumain, maghain ka mag-isa! Bakit ba? Kainis! Gigil na gigil siya. Sumobra ba tayo sa pangungulit natin sa kanya? Haluin na ba natin siya? Hindi, huwag nating haluin. Ha? Nawala na kay Ipo yung isa sa pinakamahalagang bagay sa kanya.
Boxing na lang natitira sa kanya ngayon. Suportahan na lang natin siya bilang seniors niya para at least hindi mawala yung belt niya. Nagsalita, ikaw naman tumepa ka na. Hihintayin mo lang na lumipas ang lahat? Hindi ko inasahan na magiging ganito ang resulta eh. Kahit na malapit na yung laban ko, hinayaan ko madistract ako ng 3 bakulaw na yun. Pero, nung sandaling yun, kung sinabi ko lang sana sa kanya, itigil mo na to! Mag-focus ka na lang sa match! Kailangan mo munang depensa ng title mo! Handa ka na! Takbo! Ayos na, maganda na yun. Iyon na ba ang hiyen? Ganun pala. Mahihirapan nga ang infighters na makalapit sa kanya. Grabe, tatapusin na niya. Mat na siya. Nawalaan niyang gaganti ang talas na instincts niya. Bulag ka ba't hindi mo makita? Palpation kasi ang tawag doon. Pag-examine sa katawan ng pasyente gamit ang mga kamay. Para kay Sanada, ang palpation at ang pagdampi na suntok sa katawan, parehong bagay lang yun. Hindi yun instincts. Umatras ulit siya. Manood kang mabuti. Ano kayang kasunod dapat ng right uppercut? Bumagsak agad yung kalaban niya, kaya hindi na namin may papakita yung pangalawang swallow. Sasanggain ang kanang guard sa hahakbang papasok. Yan ang pangontra sa hiyen. Iba ka talaga, Coach Kamugawa. Sandali, Coach. Ganong klaseng tao ba talaga si Makunochi? Oh, nakuha na ba? Champion, pwede ka ba yung comment tungkol sa laban? Ikaw ang tinutukoy niyang champion. Oo nga. Kasi parang hindi siya nape-pressure sa laban namin. Mukha namang hindi siya nagpapanggap na baliwala lang. Natatanda mo kung gaano ka nanigas nung unang title defense mo. Monster Quester subs. Bueno, makikita na lang natin bukas. Malamang dad, isang huko uppercut at sumabigay si. Ganun din po ang palagay ko. Mas malaki na yung muscles niya sa dibdib kaysa nung nasa junior featherweight siya. Wala na tayong dapat ikatakot ngayong alam na natin. Sakto ang peekaboo technique mo pagdating sa infights. Higit sa lahat, sa ganong range ka naman talaga magaling. O ano, mas kalmado ka na ba ngayon, ha? Kinakabahan pa rin naman ako gaya pa rin ng dati. Pero nasa kondisyon. Mabuti naman. Mukhang ang gaya pa rin siya na dati. Uy, ang ganda. Yung ganda naman yun. Ano yun? Mga kasama, anong meron dyan? Nandiyan na siya! Wow! Bibit-bitin namin ito bukas! Depensahan mong title mo, champion! Opo, gagalingan ko! At saka, ito naman ang sa amin, boss. Eto. Wow! Ang color kasi ng champion dapat kulay pula. Pula! Isa pa, yan ang kulay ng red corner, di ba? Salamat dito, Misawa, inay! Nakita mo ba yung 12 stars? Yun yung bilang ng dami ng KO mo. Saka, inihanda ko na rin yung panlabing 3 star mo. Siguraduhin mong mananakaut mo siya bukas, ha? Salamat, ha? Maraming salamat! Maraming salamat po sa inyong lahat! Mga kasama, maraming salamat! Salamat! Kita tayo bukas. Oo, magpahinga ka mabuti. Teka lang, Dok! Laro tayo! Huh? Ngayon na? Sugumi, hindi pwede. May laban si Sanada bukas. Huwag mo siyang istorbohin. Ha? Okay lang, Coach. Sandali lang naman to eh. Makakapag-relax din ako. Ganun ba? Pasensya ka na. Yay! Ayoko sa'yo, Papa! Bebe! Pasaway! Huwag!
Ay, talo na naman. Ang hina mo naman, Doc. Malakas ka sa mga laban mo pero mahina ka sa games. Teka lang, Tsugumi. Alam mo, hindi pa ako ganap na doktor. Ano? Pero ginamot mo yung sipon ko kaya ako gumaling, di ba? Kaya naman doktor ka. Doktor ka na nagpapagaling ng kahit na anong sakit. Pero simpleng sipon lang naman yun eh. Kaso, may mga bagay na hindi ko kayang gamutin. Huh? Kagaya na lang ng nosophobia. Phobia? Alam mo, hindi lang sakit ang gusto kong gamutin, kundi pati ang takot na magkasakit. Pero para magawa ko yun, kailangan magkaroon ng tapang ang mga tao. At para mabigyan ko ng tapang ang mga tao, kinakailangan na ako muna mismo magkaroon ng lakas. Pero Doc, malakas na kayo. Naging champion ka na, di ba? Sa kasamaang palad sa lahat ng mga nakalaban ko noon, hindi ko pa nasukat kung hanggang saan nga ba talaga ang lakas ko. Medyo mahirap bang intindihin? Sige, laro na tayo. Tama. Hindi ko pa nasukat. Yun ang dahilan. Kaya umakyat ako ng division. Aalamin ko ang sagot sa malakas na taong tumalo kay Sendo. Ippo Makunochi. Perpektong kalaban siya. Masusukat ko ang lakas ko sa kanya. Pag natalo ko siya, magiging kumpiyansa ako sa lakas ko. Yun ang rason kaya hinamon ko siya. Na naman! Yes! Panalo ako uli! Kulay pula ang sa champion? Ito ang unang beses na manggagaling ako sa red corner. Yung belt na sinuot ni Mr. dati. Yung belt na pinagpaguran kong kunin kay Sendo. Kapag madaling nakuha sa akin ang belt, madidisappoint si Sendo sa akin. Hindi ko yun pwedeng ibigay. Hindi ko talaga ibibigay. Relax lang si Mr. Sanada kanina. Bakit kaya? Kumpiyansa siya? O baka naman? Tumigil ka. Huwag mo nang isipin pa yun. Mag-focus ka na lang na manalo ka. Mananalo ako. Mananalo. Mananalo ako. Ayos. Heto na. Basta pupunta ako sa venue bago magsimula ang main event. Mag-cheer ako ng todo, kaya galingan mo. Ang bala ko naman talaga, manakaut ang kalaban. Oo. Ang galing! Mukhang malakas ang kumpiyansa niya ngayon. Sigurado na lalo akong gaganahan na mag-cheer sa kanya. Ganun nga ba talaga? Ha? Hindi ko gustong sirain ang saya mo pero hindi ugali ng anak ko na umarte ng gaya kanina. Hindi. Ha? Si Ippo? MQS. Kita sa kilos niya kahit hindi man niya sabihin. Ano pong ibig niyong sabihin dyan? Ang ibig kong sabihin, may posibilidad na matalo si Ippo. Habang nakataas ang champion belt, unang beses niyang dedepensahan ang title niya. Pulang boxing boots at trunks. Nakalagay sa trunks niya ang 12 KO stars. Ano kaya? Makakuha nga kaya niya ang problema ngayong gabi? Akala ko kasi okay lang siya. Pero mukhang tinablan din yung bata natin. Tama. Yan ang matinding presyo ng unang pagdepensa niya sa title bilang champion. Malamang nalulunod na siya ngayon dahil sa matinding pressure. Hindi yan may iwasan. Ganyan talaga ang pakiramdam sa kahit anong unang defense match. Hoy, bata! Opo! Makinig ka. Iwasan mo ang unang suntok niya. Kakalma ka pag nagawa mo yon at makakabalik ka sa pace. Seconds off! Ang unang suntok. Naloko na. Ngayon pa talaga. Boxers, sa gitna ng ring! Bakit ngayon pa?
na yung bell. Ayan! Magsisimula na rin ang main event sa wakas. Dumidistansya sila at nag-oobserba. Paano kaya nila sisimulan? Naloko na. Halatang kabado yung bata sa kilos niya. Hindi na bale, gawin mo na. Huwag tamaan ng unang suntok. Umiwas ka. Gawin para bumalik ang rhythm ko. Iwasan. Sa kaliwa. Sa kanan. Saan banda? Kaliwa! May iwasan ko! Kanan! Nawala ng balanse ang ating champion! Nakalapat ng maigi ang paa mo sa matang ring. Masasabi kong naka-high alert ka nga. Tinamaan ka agad siya habang tensyonado pa siya. Sigurado na saktan siya. At may tama rin yan mentally. Malamang nagpapanik na ngayon si Ipo. Ano yun? Tinamaan ba niya ako? Ano ba nangyari? Wala siyang pinalampas! Sumugod agad siya! Nasa alanganin ng champion! Gusto pala, kanan agad. Dating champion nga siya. Pamilyar siya sa kaba ng unang pagdepensa. Malinis na kanan yun. 5 segundo bago siya makarecover. Isang kanan! Grabing uppercut mula sa champion! Muntik na. Mas maganda kung tumama yun. Mag-ingat ka! Hindi yan, Mintes. Tinaimingan niya makarecover yung bata. Nasa amin na ngayon ang pace. Napakapangit na naging simula. Hindi sanay yung bata na umiwas sa suntok para makabalik sa rhythm. Sumugod ka at sumuntok! Huwag mo siyang hayaan makatama! Grabing kumpiyansa ang meron siya. Dahil dyan, hindi na malaman kung sino ang champion. Tandaan mo yung nakasanayang boxing mo. Gawin mo yung sarili mong boxing. Nagsimula na magpaduyang-duyan ng katawan ng champion. Bumubuo na ba siya ng rhythm niya? Napanalunan ko ang title gamit ang estilong to. Maging matapang ka at sugurin siya. Sumugod ang champion! Iwasan ang kaliwa at makipagsuntukan. Naiwasan ko. Bukas ang katawan niya. Kaya ko to. Left hand! Naloko na. Nakalimutan kong hiyan niya. Ayun na. Straight bow curve kaya. Double straights pala. Hindi pwede. Hindi ako makalapit. Hindi ko matimingan ang pagpasok. Paano na, coach? Palala ng palala ngayon ang takbo ng sitwasyon ng bata. Kahit na panalunan niya ang title gamit ang sarili niyang husay, hindi pa matured ang isip niya bilang champion. Sa ngayon, para siyang kastilyong walang pandipensang pader. Hinayaan niya makuha ni Sanad ang kontrol ng ganun lang. Umatake na naman ang challenger! Pilit na malapit ang champion! Pero napigilan siya! Sunod-sunod ang mabibilis at paiba-ibang kurso ng pag-aatake. Iyan na nga ang hiyan niya. Tamang sabi nila, malaswalo na galaw na. Mahigitan pa nga ng batang yan ang hiyan ni Danny Kichi. Nakakalamang siya dahil mas mahaba ang reach niya. Hindi nga ako nagkamali. Perfecto si Sanada para sa hiyan. Peekaboo ha. Matibay na guard nga yan. Kaya lang Makunochi, hindi mo mapoprotekta ng guard sa pagluto mo ng ganyan. Malakas ang kanan! Mukhang mapaminsala! At sa pagtunog ng bell, nagtatapos na ang round 1 ng match. Ang opening score ay 10-9 kung saan lumalamang ang ating challenger. Mas mahirap palang counterin ng hiyan kesa sa inaasahan. Magpapatuloy yan hanggat hindi niya nababawi ang pace niya. Kaya lang hindi si Sanada yung tipo na manggigigil ang ganyang kadali. Mukhang hindi siya papayag na makabawi ang kalaban. MQS. Bumalik siya sa corner na bugbog agad ang katawan. Baka sa pamamaga kung gaano kadelikado ang hiyan. Makinig ka, walang silbi kung basta hihigpitan mo lang ang depensa ng guard. Lumapit ka bago ka pa man maloko ng hiyan. Mababago mo lang ang pace kapag naunahan mo ang kilos niya. Hey! Kumusta ang pulso mo? Okay lang, maayos naman ang lahat. Kaya lang, mahirap tibagin yung peekaboo style niya. Kahit namamagana yung mukha niya, gordyado pa rin yung vital spots niya sa ulo. Ayos lang. Basta gamitan mo ng hiyan kahit naka-guard. Pakabahin mo palalo. Yun naman ang plano natin eh. Kahit ang magaling na trainer na si Kamukawa, hindi mapapansin. Napain lang ang hiyan. Na preparasyon lamang lahat ng ginagawa mo para sa paglipat ng pangalawang swallow. Seconds out! Baguhin ang pace. Huwag mong hayaan mo patuloy pa to. At para mabago ko ang pace. Round 2! Sumugod na agad ang champion! Nabulaga ang challenger! Saan yung babawiin ng pacing? Pero pipigilan siya ng hiyan. Ito
ka. Napigilan! Humakbang agad siya pagkasimula ng Dempsey Roll! At dahil sa ginawa niya, napigilan niya ito ng tuluyan! Mahinang tulak lang ang kailangan sa football at mapapahinto na nun sa pag-swing ang pendulum. Mukha mang bara-bara, pero ipinakita sa amin ni Sendo ang epektibong paraan para mapigilan yon. Ang suntok na nagagawang pigilan, hindi na finishing punch. Nakipagpalit ang posisyon ng challenger! Kalmado siya sa bagong posisyon niya! Hanggat si Dan Kichi ang second niya dito sa ring, asahan na mangyayari yan. Pinag-aralan niya ng maigi ito. Ang bawat champion talagang haharap sa matinding paghihirap. Huwag kang umatras, bata! Hindi mo mababago ang pace kapag dumipensa ka lang! Ang Dempsey roll ko, napigilan niyo ng ganun lang kadali. Ayan, uli ang champion sa isa pang Dempsey Roll! Kahit kaya mong pigilan, hindi ako susuko. Hindi ako madaling mapayaw. Napigilan ang hien! Napahinto nito ang galaw ng Dempsey! Paglapit, ginagamitan siya ng shoulder block. Sa mid-range naman, hien. Tuluyan na talaga niya na disarmahan ang Dempsey roll. Tuloy-tuloy na ang hien! Walang palagang champion! Pasensya na pero papatayin ko bawat arangkada niya. Dahil ang Dempsey ang pinakadelikadong atake mo laban sa akin. Anong ginagawa mo, Ipo? Ang totoo niya, nakakabilib ang tatag ng bata. Huh? Sa tindi ng higpit ng guard niya, walang malakas at tama makakapasok. Sa pagod kakahintay, susuntok din na malakas si Sanad ang laulan. Yun ang pagkakataon na hinihintay ni Ipo. Huh? Yun ang turtle plan! Nakakapikong pick-up ang block yan. Napakatibay. Hindi siya makakalanding na malakas. Maliban na lang kung may mag-alis niyan. Meron. Ha? May paraan para makatama ng lakas. Ang rhythm niya, nagbago. Right uppercut. Guard. Ayos, nasangga ako. Susuntok na uli siya. Double right uppercut. Ayos lang. Kaya ko sanggayin gamit ang guard ko. Sasanggayin ko. Saka gaganti. Dalawang swallows ang dadapo sa ring sa araw na yon. Mag-ingat na lang kayo sa pagtapo ng pangalawa. Paano niya? Nagulat ka ba, Kamugawa? Yan mismo ang Tsubame Kaishi. Hindi ko makuha. Ang pagpasok sa matibay na block, pisikal na imposible. Anong sikreto ang nasa likod ng suntok na yun? Yun ang Tsubame Kaishi. Bumagsak ang mga tuhod ng champion! Babagsak ba siya? Ayoko! Ito ang pinakaunang laban ko bilang champion. Hindi ako babagsak ng ganun kadali. Naalog ang utok niya. Babagal ang daloy ng signals mula sa utak pababa. Hindi siya makakasumpok ng malakas. Masasangga ko sa ako ang atake. Napatras siya kahit nakaguard siya! Iyan ang trademark na lakas ng ating champion! Napigilan niya ang pace niya. Makakabawi na kaya ang champion sa challenger? Maaga pa. Nasangga ng guard niya sana daw ang suntok niya. Walang naging pinsala. Nasaktan pa rin siya dahil doon? Pambihirang suntok na. Kahit nakataas ang guard ko, napuruhan pa rin ako. Pero mas nakakagulat ang bilis ng recovery niya. Nabawi niya ang control sa lower body niya sa isang iglap lang. Ito pa ang patunay ng lakas niya. Wala akong mapapala kung dedepensa lang. Hindi ko siya pwedeng hayaan na makasuntok. Nag-iinit na rin sa paganda ng makina ni Ipo. Masyado siyang bara-bara. Sa takot niya na mawala ang video niya, sumusuntok na lang siya ng basta-basta. Grabe ang lakas. Hindi pwedeng tanggapin ko lang na tuloy ang mga suntok niya. Ang laki ng opening. Sa pagdak sa left hook, nagpalit siya ng posisyon. Pagkatapos, ang hiyan na! Napukpok na naman ang hiyan ng champion! Swabe palit from offense to defense! Pero ganun pa rin, nasa challenger pa rin ang Hindi ako control! nahayaan na gawin ang boxing style ko. Kailangan makaisip ako ng paraan. Right uppercut! Sumabigay siya uli! Nasangga ako! Ayun na ang kasunod! Pipigilan ko na yan! Nakuha ko na!
champion sa canvas ng ring! Sa neutral corner! Wala na yan. Pinalik ko ang utak niya. Paralisado ng central nervous system niya. Kahit na mabilis ang recovery niya, imposible pa rin na makarecover sa loob ng 10 segundo. Ako nang panalo. Hinabot lang ng 2 rounds, 2 minutes at 40 seconds. Malinis na pagkapanalo. Hindi! Si Ipo! Tumayo ka dyan, bata! Tumayo ka na at bumalik dito! Matatalo mo, Chuba Megaishi! Ituturo ko sa'yo! Tumayo ka na dyan at bumalik ka na sa akin! Imposible. Kailangan kong bumalik kay Coach. Kailangan bumalik. Nakatayo siya! Nakatayo ang champion gamit ang lakas niya! Saan siya kumukuha ng lakas para lumaban pa? Tumunog na ang bell! Malalaman natin ang ending ng labang ito sa mga susunod na round! Nakakagulat na nakatayo siya. Hindi ako makapaniwalang tumugon siya sa boses ng second niya sa ganong sitwasyon. Ibang klase. Wala ko masabi sa klase ng samahan nilang dalawa. Sideways uppercut yun. Sideways uppercut? Nakasanayang suntok na yung likod ng kamawa nakaharap sa kalaban. Mapapakalas ang guard sa shock. Siyempre, pag inulit mo ang ganong klaseng suntok, hindi na yun uubra pa uli. Kaya gumanito siya. Oh? 17 cm side to side ang 8-ounce gloves. 10 cm patagilid. Naminipis ng 7 centimeters. Mahusay talagang ideyang naisip ng Mexico-based na si Hama. Kenji, ano nang gagawin mo? Bata, naririnig mo ko. Sumagot ka! Wala siya sa kondisyon para umunawa ng komplikadong estratehiya. Seconds out! Wala nang oras. Aray! Lalakad na ako. Bata! Naalala mo ba si Kenta Kobashi? Yung lalaking pinahirapan ka ng matindi ng Rookie Championship. Alalahanin mo kung paano siya lumaban sa iyo noon. Round 3! Nakasurvive ang matibay na champion. Sa round na ito, kailangan niyang mabago ang pace. Hindi ka pa nakarecover ng gusto. Pero wala na rin ako sapat na oras. Tatapusin ko na! Nagpaulan ng hiyad! May magagawa ba ang champion sa kanya? Hindi ako magpipigil! Bata! Si Kobashi. Kung paano lumaban si Kobashi. Kumonekta ang Sumo Megaishi! Hindi! Hindi lumusak. Nasaan ka niya? Paano? Tama. Yung fighting style ni Kobashi. Sinangga niya. Sinangga niya lahat ng suntok ko kahit na gano'ng karami. Iyan ang cross-arm block! Nakuha mo rin, bata! Sobrang tibay ng depensang yan! Nasupalpal ang Sumo Megaishi! Gulat pa siya sa nangyaring yon. Tapusin mo na siya! Walang mababago dahil nakasangga ka na isang suntok. Hindi rin maganda ito. Kahit mas matibay ang cross-arm block, mas mahihirapan ka namang sumuntok dahil dyan. Pero makakagalaw naman ang mga paa niya. Lumanapit ang champion habang sumasangga siya! Posible lang yan kapag may tapang ka na kayang tabunan ng takot na masuntok. Kaya ng bata yun! Hindi siya mapigilan ng kaliwa ko. Kung ganun. Isang right hook! Anak nung pinalitan niya ng hook yung mga suntok niya. Walang silbing cross-arm lang laban sa ganyan. Mali ka, meron niyang silbi. Sa layong abot ng hooks. Abo. At yun ang range ko! Championのリバーブロー炸裂! Tumagal di pabalik ang champion! Bakbakan sa lubid ang nangyayari! Kaya lang! Down! Ayan na! Sumabog na ang bangis ng champion sa third round! Hindi ko na alam kung napuruan ko ba siya. Makakatayo ba siya? O magtatapos na ang pangarap niyang pagharian ng 2 division? Sana na! Huwag mo siyang pakialaman, ha? Mawawala siya sa konsentrasyon kapag tinawag mong pangalan niya. Humuhupa na yung damage sa katawan ko. Kaya lang, nandun pa rin yung shock sa sentido ko. Yung nerves ng mga binti ko ayaw na mag-respond.
Huwag ka nang tumayo pa. 7, 8. Kaya ko ba? Kahanga-hanga! Nakatayo ang challenger na parang walang nangyari! Nagpahinga lang pala siya hanggang sa 8 count. Box! Tatapusin ko na! Mabilis sa sumugod ang champion! Pipigilan mo ito. Umatake na ang giya ng challenger! Humihina na. Kung ganon. Muntik na yun. Na-save by the bell ako. Nakuha niya na ang timing para hawiin ang hiyan. Napigilan din niya ang subam ni Kaishi. Paano na? Cross arm pala, ha? Magaling talaga yan si Kamogawa. Trainer Hama. May ituturo akong strategy kaya lang delikado. Pero alam kong kaya mong gawin yun. Dalhin mo sa malapit ang laban. Malapit na malapit talaga. Pasukin mo mismo ang mata ng bagyo. Sa mata mismo ng bagyo? Kailangan makabalik sa pace. Dito sa susunod na round, tapusin mo na siya at i-celebrate ang unang title defense mo. I-celebrate ang unang title defense ko? Opo! Tapusin na! 2 minutes makalipas ang 4th round. Nagpapatuloy pa rin ang malapit ang laban. Kaya lang nahihirapan ng champion. Kahit na ito ang best range niya. Tinatamaan si Ipo ng mga suntok kahit nasa loob siya ng compact punches niya. Sa kagustuhang tapusin agad ang laban, lumalaki ang pag-swing niya. Kaya siya napapasok ni Sanada. Grabing tapang niya. At saka masiselang bahagi rin ng organ sa pinupuntirya niya. Posible lang ang strategy na ito dahil sa kalaman ni Sanada sa medisina. Manood ka. Nauubusan na ng oxygen ng bata. Sa Yanosis yan. Hindi ako makahinga. Ang sakit. Kahit pagkakataon para huminga. Ang mga binti ko. Hirap sa paghihinga at kirot sa abdomen. Pero may malay pa rin siya. Lalo lang siya magdurusa sa sakit. Kaya naman... Mas malaking pero ng sakit pa ang mararamdaman mo dahil sa body blow. Hindi ako makahinga. Kayanin mo, bata! Hindi ka makakabangon pag bumagsak ka sa body blows. Huwag ka mag-alala. Tatapusin ko na paghihirap mo! Kung ganun, balak na niyang tapusin ang laban. Purong tama ng Subame Kaishi. Katapusan na ba ng champion? Mali! Hindi pala siya napuruhan! Makulit ka, ha? Kaya lang pag lalo ka nagpumilit, lalo ka lang magdurusa na mas mahaba. Natatalo si Ipo sa in-fight kung saan mas magaling siya. Hindi na niya kaya sumuntok. Hindi lang suntok. Hindi na rin niya magalaw ang katawan niya. Hindi pa nakatanggap si Ipo ng ganyang karaming suntok sa sikmura. Unang beses niya mararanasan ang sakit niyan. Nahihirapan siya. Desperadong suntok ni Makunochi, pero naiwasan ni Sanada. Itong klaseng konsentrasyon. Kaya naman pala puring-puri siya ni Dankichi. Kalmado lang siya sa pag-iwas habang tumitira na suntok. May tapang napasukin ng fighting range ng bata. Malakas siya. Pambihira talaga ang lakas niya. Isang body blow! Yung internal muscles ko, naninigas na lahat. Sa sobrang sakit, himatay na ako. Nag-dilate ng mga mata niya. Isang right straight! Napatras na siya! Hindi ko na kaya. Gagaan ang pakiramdam ko kapag bumagsak ako. Gagaan. Bagsak na! Talo na siya. Bata! Nakakapit siya sa lubi! Muntik na siyang bumagsak! Matigas talaga ang champion! Asar, sinuwerte siya. Mali ka. Naitukod niya dahil sa instincts niya. Matigas ang batang yan. Kaya lang... Hindi ka naman talaga sinuwerte doon. Ang finishing blow! Sumusugod ang challenger!
Monster Quester subs. Mas mabuti pa sana kung wala yung lubid dito. Bakit nakatayo pa rin ako hanggang ngayon? Hindi ko maintindihan. Malakas si Mr. Sanada. Ang hangal ko para depensa ng belt laban sa lalaking gaya niya. Ano ngayon kung champion? Ano kung first title defense? Dahil sa pagdepensa ko sa title na to, ang dating ako, naging saksakan ng yabang na. Huwag ka maging ambog! Gusto kong malaman ang kaulugan ng malakas at may lalaking malakas na nakatayo sa harapan ko! Isa tong hamon! Nabuhayan ang mga mata niya. Mananatiling hamon ang lahat hanggang sa malaman ko! Tapos na ang 4th round! Nakaligtas kahit paano ang champion! Ang hina ng pinakawalan niyang suntok pero ramdam kong gigil. Fighter ka nga. Napahanga mo ako sa malakas na fighting spirit mo. Kaya lang. Kumusta ka? Walang tigil kung pinugbog ang katawan niya. Kung ibang tao yan, kanina patapos ang laban. Pero malamang nasa limitasyon na siya. Hindi na makakagalaw pa yan. Baka may sapat na lakas pa siya para sa huling malakas na suntok. Pero para na yung landmine. Kaya iwasan mo't wag nang tapakan. Opo. Kalupitan lang kung ipagpapatuloy ko pa to. Pero tatapusin ko na siya sa sunod na round. Kasama na ang Mexico, ngayon lang ako nakatagpo ng boxer na naabot ang mga inaasahan ko. Hanggang ngayon malinaw pa rin sa alaala ko. Ikaw ang nagturo sa akin ng tensyon, ng kasiyahan, at saka ng pagkatalo. Matapos ang mahabang panahon, dumating na rin sa wakas ang pagkakataon ko magiganti. Bata, huwag ka na magsalita. Huminga ka lang na malalim. Mananatili pa rin ang pinsala dyan sa katawan mo. Itaas mo ang guard mo at protektahan ang sarili mo. Counter-attack tayo pag okay ka na. Huwag ka magmadali. May darating na rounds pa. Alam ng bata na hindi totoo ang sinabi ko. Hindi siya makaka-recover sa damage bago matapos ang laban. Sa sunod na round, tapos na siya. Nakuha mo, bata. Ang sunod na round na ang huli. Ang pagiging matibay mo na lang ang tanging pag-asa natin. Alam ko po, Coach. Ang susunod na round na ang huli. Ewan kung ilang segundo pa ako makakagalaw. Pero hanggat nakakagalaw pa rin ako, ibibigay ko lahat. Patuloy ko lang siyang haamunin hanggang sa uli. Seconds out! Bakit, bata? Ang mga binti ko. Naapektuhan ng gusto ang mga binti mo kaya hindi ka makatayo? Sampalin niyo ako o kaya ampasin para lang magising ako. Pakiusap, tulungan niyo akong kumilos. Bata. Seconds out! Bata, ibibigay ko sa iyo ang pinakamalakas na hampas ko. Gawin niyo na po! Hindi ko alam kung magigising ka ba sa kamay ng uugot-ugot na to. Pero gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Eto na, bata! Ano yun? Hinampas niya sa likod? Ang lakas ng hampas. Umalingaw eh. Siguradong masakit yun. Eto na ako! Tumunog na ang bell ng 5th round. Sampas mula kay Coach Kamugawa, umalis na sa corner niya ang champion na si Ippo Makunochi. Makakaalis ba siya sa alanganing sitwasyon? O ang challenger na si Katsuki Sanada na kaya ang susunod na kokoronahan bilang hari? Lahat ng mata nakatutok sa round na ito. Yung tinamon damage ng bata, hindi yun mawawala agad ng 1 minuto lang. Hanggat mag-iingat kami at iiwasan ang landmine, mananalo kami sa laban. Hindi na makakilo si Makunochi. Tatapusin ko na siya gamit ang Super Migaishi. Sumugod bigla ang champion! Nakalapit na kaagad siya sa challenger! Ano? Umatake talaga siya ng suntok. Kulang na sa enerhiya ang katawan niya. Hindi pa niya yun alam. May lakas pa ang katawan ko. Kaya ko pang sumuntok. Nakakonekta rin ang kanan niya! Ano ngayon kung wala na akong enerhiya? Susuntok lang ako hanggang hindi na ako makagalaw. Nabuhayan talaga siya sa hampas niya, Coach. Hindi. Inuubos na lang niya ang natitirang bugso ng enerhiya niya. Pag tumigil ako, baka hindi na tumibok ang puso ko. Sumuntok ka!
Kapag nag-isip ako ng iba, bumabalik lang ang sakit. Huwag ka na mag-isip. Basta ikalaw mong katawan mo. Sumunto ka! Sumunto ka! Sumunto ka lang! Na-corner na ang challenger sa lupit! Nakakabilib talaga! Sunod-sunod ang pag-atake ng champion! Napupuno ng bagong pag-asang Karako and Hall! Para-para na yung kilos ng bata. Tingnan mo ng kalmado. Tantan siya ng butas. Pinapanood ko na siya ng kalmado. Kalmado lang ako. Babanda sa dugo at pawis sa mukha niya ngayon. Malinaw na nagpas na siya sa limitasyon niya. Pero, anong matinding pressure na to? Para. Kahit kailan hindi ako nalaban kaya niya. Nilimitahan ko ang pagkilos ko. At ire-reserve ang lakas ko para sa susunod na round. Nape-pressure na mentally si Sanada ngayon. Hindi ko siya masisi. Dahil hindi naman landmine ang batang yan. Dahil ang ginagawa ng kalaban niya, laban hanggang kamatayan. Kaya lang, ang totoo, ito na huling kislap ng kandilang malapit ng mamatay! Tumamang malakas na kanan! Pero, hindi pwede magpanik. Manatiling kalmado. Ipaalala mo sa kanyang sakit! Ginantian ng body shot! Dahil dito, maaalala niya ang sakit at kawalang pag-asa! At masisira ang konsentrasyon niya! Kaya niya ang tindi ng konsentrasyon! Malinis na right hit! Ang lakas talaga ng champion! Kayanin mo! Ako naman ang gaganti! Ito naman ang mga huling atake ni Makunochi! Ang sinti ng kandila, mamamatay din pag tumagal ako! Ayan na! Ang Dempsey Roll! Tatangkain ang tapusin ng champion! Tatapusin mo kami sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa alaga mo. Gagawin pa rin niya ang pinakadelikadong galaw niya kahit na wala na siyang natitirang lakas. Pero matagal ko nang inasahan na gagawin niya yan. Ito na! Ang huling atake ko! Lagot na! Sinalubong niya! Napigilan! Napatigil na naman ang Dempsey Roll! Ang huling pag-asa! Wala na! Sige! Tapusin mo na siya! Huh? Liver blow! Tinamaan siya ng liver blow! Direktong tama! Counter yun! Nadali niyang tatlong tadyang ko! Namimilipit ang challenger habang bumubuelo ang champion! Gazelle Punch! Napalipad ang challenger! Ito yung finishing pattern na ginamit niya nung nakuha niya yung belt. 初めからこれを狙っていたのか Ang sequence na ito, ang isusunod na kanyang tira, ang pagsabog uli ng Dempsey Roll. Umatras ka! Umalis ka na dyan! Huwag mo patakasin! Tapusin mo na! Bumagsak ka! Bumagsak ka! Paubos na ang lakas ko! Kayanin mo! Si Makunochi, lahat ng atake ko, nakayanan niyang lahat. Kapag tumagal ako, hindi na siya makakakilos. Ako nang panalo! Ang sakit ng buong katawan ko! Mga binti at torso! Pagkatapos kong ibigay lahat, pag hindi pa siya bumagsak, hindi ko! Tumigil ang champion! Si Makunochi, naubusan na ng mga suntok! Nakaya ko. Ako ang panalo. Natalo ko ang malakas na champion na ito. Ano na? Ippo Makunochi! Tapusin mo na, Sanada! Babagsak na yan! Bata, hindi pa tapos ang laban! Huwag ka sumuko hanggang sa uling sandali! Kaya ko pa. Mahina, pero buo pa ang katawan ko. Hindi ako pwedeng bumagsak nang hindi sumusuntok. Babagsak lang ako. Pagkatapos ng isa pa, ito na ang huling suntok ko. Imposible! Bakit nakakagalaw pa siya? Sige lang, iyan na ang tatapos sa kanya! Sa sobrang pagod niya, tuluyang naglaho ang lakas ng bata. Tapos na.
Ako na ang panalo. Nagawa kong kayanin ang malalakas na suntok ni Ippo Makunochi. Nanalo ako laban sa malakas na champion na to. Pinakamagandang panalo to. Kontento na ako. Bumagsak ang challenger habang aambasa ng finishing blow niya. Nawalan siya ng malay. Sa neutral corner! Nabigla ang lahat sa hall. Sinicheck na siya ng referee. Hindi siya bumagsak dahil sa suntok. Down ba ang tatawag niya? Bibilangan na ba niya siya? MQS. Monster Quester subs. Tapos na ang laban! Ayon sa referee, hindi na siya makakalaban. Ang challenger natin, naubusan na ng lakas. Isa na namang victory by KO! Si Ippo Makunochi, tagumpay sa first title defense niya! Yay! Ang lakas ng alaga mo. Ang siya mismo bumasag sa pride ni Sanada. Ang pagiging matibay ng boksingero mong natira. Kahit papano, hindi inaasahang pati ni Sanada na kaya na ng bangis ng Dempsey Roll. Pero... Nanalo siya kahit na papaano. Napagod ako. muntik na siyang hindi manalo sa laban nila. Ano bang kaguluhan to? Teka, tapos na ba? Kung tapos na, mauupo na ako. Nanalo ka sa laban. Pasalamatan mo na sila. Ako ang nanalo? Ikaw nga. Pero, hindi ko po siya nasuntok eh. Si Mr. Sanada. Nandun siya, oh. Kahanga-hanga ang fighting spirit ng batang yan. Ang tibay na pinakita niya nung patapos na. Katangian ng mahusay na boxer. Sige, tumayo ka na. Ang kamay niya, nang sandaling yun, hindi ko na talaga kaya. Pero, ang kamay na to ang tumulak sa akin. At nagbigay lakas sa akin para sa huli kong suntok. Ano ba? Hanggang kailan mo ba hawakan ang kamay ko, ha? Ippo! Nakabalik na ito! Hindi natin susurrender yung belt mo! Yung belt? Tama. Oo nga pala. Ako nga pala kasi yung champion eh. Nakalimutan ko. Aba, parang laban nga ng challenger ang ipinamalas mo. Pagkatapos ng Dempsey Roll, nakontento na ako sa naging performance ko. Nung sandaling yon, lumabas lahat ng kinikimkim ko. Natalo ako. Ano bang sinasabi mo dyan? Para kang... Kontento ako sa pagkatalo ko. Nakabuo na ako ng desisyon. Kontento? Desisyon? Itatago mo na ang boxing gloves mo? 2 larangan ang pinagsabay ko. Hindi yun madaling karera. Maraming salamat po. Kung wala kayo sa tabi ko, hindi ako makakalaban ng gusto. Ipagdarasal ko, maging mahusay na doktor ka nawa. Sigurado yan. Masamang balita! Si Makunochi bigla na lang naghilig pagkahiga. Seryoso ka? Pag nakatulog agad ng mahimbing, sinyalis yun ng brain damage. Hala ka. Wala. Okay lang siya. Palagay ko nakatulog lang siya dahil sa matinding fatigue. Ay, nag-alala tayo sa wala. Pero alam nyo, ngayon ko lang napagtantuto. Sa higpit ng pagkakahawak niya dyan sa belt niya, imposible talagang makuha ko yan. Sigurado yan.
Kahit na mahimbing siya natutulog, palagay ko hindi namin matatanggal yan sa kanya. Ilang beses na bang buntik sumuko ang batang yon. Pero tuwing babalik siya, para ba may nagtutulak sa kanya na magpatuloy? Oo, nanggaling ang tulak na yun sa matinding pagtitiwala sa second niya. Kaya pala siya malakas. 2 tao ang katumbas niyang lumalaban. Kung meron man ako may dadahilan, yun ay wala kaming sapat na panahon ni Sanada para makabuo ng pagtitiwala. Wala rin pinagsisisihan si Sanada. May iba pa siyang pangarap sa buhay. Pero umaasa ako pag nagbalik tanaw siya balang araw, malaman niyang hindi siya natisod sa maliit na bato, kundi humarap sa napakalaki at matibay na bundok. Yun ang hiling ko. Si Hama, pupunta naman ngayon sa Amerika. Walang hangganan ang masidhing damdamin ng taong yan sa boxing. Dapat din nating pag-ibayuhin ang sarili natin mula ngayon para makontento ang mga dating nakalaban ng alaga nating malaking bundok. May malakas na pag-ako sa responsibilidad si Makunochi. Lalakas pa siya. Dahil kay Mr. Sanada, naalala ko yung bagay na muntik ko nang makalimutan. Gamit to, makakarating ako sa taas. Hanggang malaman ko kung ano ang malakas, mananatili akong challenger. Kumagat ba? Wala pang kumagat eh. Ha? Si Kumi! Galit siya sa akin, di ba? Congratulations. Ha? Nanood ako dun sa laban mo. Kung ganun, si Mr. Sanada ang pinuntahan niyo para i-cheer? Ako lang po. Ang sabi mo sa akin, suportahan ko sa laban yung lalaking gusto ko, di ba? Oo. Kaya naman ganun ang ginawa ko. Sinuportahan ko ang gusto ko. Huh? Maraming salamat, Kumi! Maraming salamat! Sabihin mo na kasing mahal mo siya. Yakapin mo na agad siya. Kaya lang... Masama ang manilip sa magjowa, hindi ba? Tama, wala na ba talaga tayong magawa? Huwag kang ang ganyan. Uy, may huli ka na! Pasensya na! Monster Twister Subs.